News Philippines Online. Bye. News Philippines Online. Acknowledging the presence of our Commander, Southern Luzon Command, Lieutenant General Efren P. Baluyot, Philippine Army. And of course, with News him is Philippines our Online. former Commander, also Marcelo Burgos Jr., retired. Ito para ito lang. Good afternoon, everyone. Welcome to this afternoon's caravan with the Cocoland Homes and Country Farm. But before everything else, let us all settle down and please find your most comfortable seats. Wala naman po tayong seating arrangements. Once again, good afternoon. And at this point, before everything else, sirs, let us have the invocation and we request our chaplain, Reverend Father Anthony Francis Cedo, to lead the prayer. Let us dispose ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Almighty Father, we humbly come before you today with hearts full of gratitude and appreciation as we gather to commence this housing caravan for the dedicated personnel of Team Solcom, pangkat ng magigiting, together with the honorable guest Marcelo Cayeta, Municipal Mayor of Sariaya, Quezon, and party together with Lieutenant General Arnulfo Marcelo B. Burgos Jr., Philippine Army. We recognize that every step we take is guided by your boundless grace and love as we embark on this significant activity. We humbly seek your blessing and guidance. We give thanks for the vision and determination that brought us to this moment, for the hands that have worked tirelessly to make this plan a reality. We ask for your continued wisdom to inspire us in the care and support we provide for those who protect our people and secure our state. May this housing caravan be a sanctuary of peace and comfort for our Solcom personnel. May it be a proposed place where they find solace amidst the challenges they face in their noble duty. May it be a projected haven where they can recharge their spirits and feel a sense of belonging. We pray for safety and protection for all those who will participate on this caravan. Grant them tranquility and rest as they seek respite from their demanding responsibilities. May they find strength in their communal bonds, fostering friendships that uplift and sustain them. Bless this housing caravan. May our soldiers choose their future space where joy, laughter, and camaraderie flourish. May it be a place where families are nurtured, relationships are deepened, and memories are cherished. As we start this housing caravan, we extend our gratitude to those who have contributed to this realization. We acknowledge the sacrifices made by our Solcom personnel and their families, and we ask that you watch over them with your divine protection. Guide us, dear Lord, in the responsible stewardship of this housing caravan. May we always remember the importance of supporting those who selflessly serve our society. In your infinite wisdom, we trust that you will bless this housing caravan abundantly. May it become a testament to the power of collective effort and a testament to your unwavering love and grace. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us all please be seated.
Once again, good afternoon po. Ayan, and we welcome back, of course, here at the headquarters Solcom, our former commander. And at this point, to discuss and introduce to us and give us a background of what's in store for everyone. Ano po, para sa hapong ito, inaanyayahan po natin ang ating dating butihing Commander Major General or Lieutenant General Arnulfo Marcelo Burgos Jr., Philippine Army, to give us and introduce to us the background of this housing caravan. Thank you so much, Mimay, Corporal Aguilar. Thank God for this very wonderful afternoon and for making this great event possible for all of us ngayong araw na to. First and foremost, at the outset, I'd like to recognize and thank our Solcom Commander, Lieutenant General Efren Baluyot. Palakpakan natin si Solcom for giving us the opportunity to once again touch base with you. Gusto ko lang banggitin sa inyo that I'm here not as a representative of San Miguel Corporation. Nandito ako, it's because I'm a former member of pangkat ng Magigiting at relationship ko with your Commander Solcom ngayon, and of course the host municipality, which is Sariaya, Quezon, plus my friendship with the developer. Pero babati muna ako sa inyo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ewan ko lang kung nandito ngayon si General Tolentino, kasama natin kanina, my former brigade commander. And gusto kong batiin kayong lahat, no? Hindi ko na kayo isa-isahin. Meron tayong mga panauhin dito na silang magdi-discuss mamaya, but that time will come for si Henry na ang magpakilala sa ating mga guests. Ang kaya ako nandito this afternoon is that actually this is a fulfillment on my part. When I was still 2nd Division Commander, I met this group of people, particularly Joyce Pameron here. Nandito siya, palakpakan natin. Joyce, kindly. Ang nabanggit ko noon sa kanya is that gusto ko sana magkaroon ng magandang lasting project for our soldiers when I was still in the division headquarters. Pero walang mga opportunity. And nagkaroon ng opportunity ngayong nasa labas na ako, na I already retired from the service. Pero hindi pa huli. Kaya nga that's why makikita nyo ako, I've been calling on Solcom Commander from time to time. Kuminsan wala man kami kailangan, dadaan lang ako kay Efren just to say hello. And kung ano yung may aabot namin na produkto na meron kami. So, pleasantries. And then nabanggit ko sa kanya that meron akong narinig na proyekto that maganda sana to pag naisakatuparan. And nagkaroon ng right opportunity. Sabi ko, hindi pa huling lahat. Kung meron man, unahin natin ng Solcom. So, this project, which will be explained to you later, this is a first of its kind in the Philippines. Kasi kabahayan at kabuhayan. Ang trabaho ko sa San Miguel Corporation, kung tatanong nyo, it's all over the Philippines, pero ang trabaho namin is mag-relocate at mag-resettle ng mga informal settlers. So, itong kabuhayan, itong nagiging problema, ililipat mo sila, pero hindi sila tumatagal at nahihirapan. It's because wala ka namang in-offer na kabuhayan. So, eto, tama-tama, technology comes in, it's technology-driven, na ipapaliwanag sa inyo. Nag-request, kailangan kasi ito ng mga partnerships like the local government units in the host municipality, the developer, and nandito ang Department of Human Settlement and Urban Development plus Pag-ibig. Kasi lahat tayo, member ng Pag-ibig. Yung hindi dito member ng Pag-ibig, alam ko member kayo, yung iba kasi, like for example, on my part, kinuha ko na lang yung, hindi na ako nagko-contribute, pero member pa rin ako niyan, i-continue ko lang. So, with this, may 4 na organization nagtutulong-tulong para isakatuparan itong proyekto na to na i-explain sa atin mamaya.
And kaya ako nandito is that, sabi ko, unahin muna natin. Kayo ang kauna-unahang audience. Because the town hall presentation sa municipality ng Sariaya, hindi pa namin nagagawa yon. Hindi pa nagagawa ng ating partners, but gagawin pa lang nila after Solcom because Solcom is really close to my heart. Siyempre, bigay tayo ng sa headquarters, palakpakan naman natin yung And yung second division. Second division, aallokin natin yung second division next. But there comes a time na kailangan muna yung town hall presentation. Why Sariaya? Sariaya, ladies and gentlemen, malimit ang engagement namin ni Mayor Gayeta. And Mayor Gayeta is very much thankful. Nagpahabol pa siya sa akin ng pasasalamat dahil first time niya nakapasok ng Southern Luzon Command. And Efren, he was very thankful to you na nagkaroon siya ng ganong experience. So, why Sariaya? Because Sariaya now is, I have been engaging Mayor Gayeta because we have a project here sa Sariaya. Ang laki ng proyekto dyan. Merong food complex na kasalukuyang tinatayo. Marami na nakatayo, nagtatayo pa, and the brewery. So, tama-tama, si Mayor is very receptive on this. Siya ang host municipality natin. And it's very, very close sa Lucena. And Sariaya is applying for sister cog. By the way, nandito ang representative niya. Kasi kanina si Mayor, nandito with Comsolcom, pero he has another appointment and he'll be late. Kaya, anyway, nandito naman ang si Randy. No? Randy, ikaw na ang representative ni Mayor. Kung may mga concerns and questions, sagutin natin. Okay? So, nag-introduce lang ako sa inyo at gusto ko lang iset the tone, ipam-prime lang ito para malaman nyo ang background. So, I'm not here as a representative of San Miguel Corporation, but as a fellow member ng pangkat ng Magigiting, former member ng Southern Luzon Command, and I've been here also heading the Solcom for 45 days. No? Sabi ko nga, isang taon kasi from 2019 to 2020 ba yun? Yeah. Kasi December to January yun eh. Pero sa total of 45 days. So once again, ladies and gentlemen, ang importante yung mamaya, sinet ko lang yun to. Nagpapasalamat ako for this opportunity kay General Baluyot and to include his staff for giving me this rare opportunity to touch base with members of Pangkat na Magigiting. So sa inyo lahat, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. I'd like Mima, tawagin ko na lang ang susunod para dire-diretso tayo. Time is of the essence. Ladies and gentlemen, si Mr. Henry Bayubay. Palakpakan po natin siya. Maraming salamat po, General. Magandang hapon po sa inyong lahat. Honorable Solcom Commander Lieutenant General Efren Baluyot, sir. Honorable Mayor Gayeta, Representative niya, Sir Randy, nandito po siya. Retired General Arnulfo Marcelo Burgos Jr., sir, salamat po. To our beloved men and women of Solcom, Solcom Command, okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Henry Bayubay. Ako po yung puno ng Filipino Land Development Corporation. Binigyan po ako ng opportunity para po ipresenta sa inyo itong project po namin na Cocoland Homes and Country Farms. Ito po yung kabahayan at kabuhayan. Kasama po ito sa pambansang pabahay para sa Pilipino 4H program ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. Okay po. Ito po ay isang project which established the communities providing decent home for Filipino people. Bakit po kabuhayan, kabahayan at kabuhayan? Ang slogan ng aming Cocoland Homes and Country Farms. Dahil dito po,
ang proyektong pabahay ay kinukonsidera ang kabuhayan sa loob ng kabahayan. Sa pamamagitan ng pagbibigay po ng smart houses na aming isinama sa programa na siyang pagkukunan ng makakain o alternatibong kabuhayan sa pagtatanim ng high-value crops. Katulad ng mushroom, lettuce, at marami po pong iba. Bibigyan ko lang po kayo ng ehemplo. Ito pong greenhouse na to, na ilalagay po natin sa kondo, ito po ay homegrown. Ibig sabihin po, gawa po ito ng Pilipino. Hindi po to adapted sa ibang bansa. Okay po. Ito pong greenhouse na ito, hindi nyo na po kailangan bantayan. Hindi nyo po kailangan maging isang farmer. Hindi nyo rin po kailangan kung ano itatanim nyo. Kasi po, yung pong kaya nga po Cocoland Homes and Country Farms, meron po tayong mga agriculturists na magme-maintain po ng inyong mga tanim. Kasi po, within the area, magkakaroon rin po ng mga greenhouses. At ipapalabas po namin ito sa inyong mamaya po. Okay po. Today, we share our dreams to the Filipino people, especially to the men and women in uniform, bringing Cocoland Homes and Country Farms into existence. It is the project that makes us believe that as we Filipino can recreate our home so that we can thrive with the changing environment brought about the climate change. Our partners who are IT specialists who believe that we can develop our own homegrown system or smart agriculture, cheaper and manageable, have already made it into reality. Nandito na po siya. Kami po, ang Filipino Development Corporation, inaalay po namin ito sa mga Pilipino at ngayon po, unang-una po ninyong matutungayan dito po sa aming presentation sa araw na ito. Muli po, maraming salamat po, General Efren Baluyot, Honorable Mayor Gaeta and entourage. Sa inyo po, General Burgos, maraming salamat po sa pag-imbita nyo po sa amin dito. Thank you po. Ito na po yung presentation po namin na ipapalabas po sa inyo. Maraming salamat po ulit. Introducing the modern way of urban living within an environment of serene surroundings of mountain and sea. A majestic view of Mount Banahaw, a tourism haven, home to the remaining ancestral houses in the Philippines. Cocoland Homes and Country Farms is located in the heart of the progressive first-class municipality of Sariaya, Quezon. It is a 3-hour and 12-minute drive, 131 kilometers from Metro Manila via the South Luzon Expressway. The municipality continues to maintain its charm, conveying the old Philippines that was shaped by its colonial history. The primary industries of Sariaya are coconut farming and growing vegetables. The development portrays a luxurious concept within our reach of affordability, a semi-smart home and greenhouses that would deliver a complete package of home and a livelihood, kabahayan at kabuhayan. This master plan is a joint project with the Department of Human Settlement and Urban Development, the local government of Sariaya, Quezon, and the Filipino Land Development Corporation Consortium to present Cocoland Homes and Country Farms, a concept of sustainable living.
discover around 2.9 hectares of land for housing that connote kabahayan at kabuhayan condo farm units and country farms that would represent the ideal place to live in a bounty atmosphere where your basic needs are within your reach. Climate change has become a relevant consideration in our urban and land development programs in the Philippines and has reinvented the way we develop our homes, where food, shelter, and technology have become the ideal places to live. Cocoland Homes and Country Farms is a testament to a digital age, showcasing state-of-the-art greenhouses that are seamlessly integrated into the entire development. We provide well-designed, sustainable condo units that evoke a sense of pride. All while offering you an ingenious method to cultivate your own food or generate income through the convenience of your mobile device. Featuring modern living in a farm tourism atmosphere. A bagsakan center where you can get fresh foods, an elementary and technical school where you can learn how to integrate modern farm living, a water reservoir, a water treatment facility, and a waste management system that will highlight the modern way of living while preserving our environment. The first of its kind development in the Philippines. Invest now and be a part of the solution.
Actually po, kung makikita nyo po, digital po yan. Pati po yung pagpipill up ng form, aside dun sa mga form na nandyan po, pwede na po kayo mag-fill up para po ma-reserve. Meron lang po kaming 1,744 units. Ito po yung kauna-unang madidevelop po so far na pabahay programa ni ating presidente. Siya lang po. Ganyan, kami lang po ang nag-start ng ganitong proyekto. Hindi nyo po makikita yan sa iba. Ngayon po, inaanyayan namin po kayong sumama sa programang ito. Meron na po tayong website. Kung nakita nyo po yung www.cocolanhomes.com. Pwede po kayong mag-fill up ng form doon. Or pwede rin po kayong mag-fill up sa mobile phone. Pwede nyo pong i-download din po yung app doon. Pag sinubmit nyo po yon, ipiprint po namin at ipapakwalify na po natin yung registration nyo o yung application. Okay po. Tama po. Yun po ang unang tanong. Ang presyo po ng isang unit is 1.670. Actually, yung monthly po is, yung plug rate po niya is 3,500 per month lang po siya. Wala po siyang down payment. Basta na-qualify po kayo na membro ng Pag-ibig at kauna-unaan po kayo nagpa-reserve at na-approve, kayo po ang kauna-unaan magkakaroon po niyan. At babayaran nyo lang po ito na turnkey nyo na po pag pumasok na po kayo doon sa unit. Okay po? Wala pong down payment. Basta ma-qualify lang po kayong membro ng Pag-ibig. Nakikita nyo po, bakit po Country Farms? Unang-una po, magkakaroon po kayo ng smart greenhouse. Ibig sabihin po, meron na pong app yun. Hindi yun na po kailangan maging agriculturist o farmer. Nandito na po sa app. Okay? Ano po raw ang kikitain? Okay. Siyempre po, mag-i-start po yan. Ang treatment period po niyan is 3 months. After 3 months, minimum po nakikita kayo, minimum po initially mga 3,000. Aabot po yan. Doon sa calculation, hindi po ako nagbibigay sa inyo ng false representation. Pero based po doon sa ginagawa naming study ngayon, kung maalagaan po yung greenhouse na ilalagay namin dyan, baka po hindi na po kayo magbayad ng monthly. Siya na po ang magbabayad sa inyo. Kasi smart po to. Okay? Ngayon po, ano po mga basic na problema ng isang farmer? Pag may sobrang produce, sino ang bibili? Di po ba? Wala na rin po kayong problema doon sa bibili. Pag sumobra po yung produce ng greenhouse nyo, meron po tayong bagsakan. Kaya nga po gumawa na kami ng sariling bagsakan. At lahat po ng ibebenta nyo, through phone din po siya. Pwede nyo pong bibenta through phone. Digital driven po yung condo unit nyo at yung greenhouse. Okay po? Ngayon po, dadako po tayo doon sa question and answer. Si Sir Randy siguro pwede umupo dito sa pag-technical po, pwede po kayong magtanong sa akin. At regarding doon sa documentation, pwede po kayong magtanong kay Sir Randy. Okay po? I-start na po natin ngayon. Ito po Sir Randy. Okay, so alam niyo napakapalad natin dahil may programa po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos na pabahay po para po sa mga Pilipino. At ito nga po yung 4PH, yung pambansang pabahay para sa mga Pilipino program. Ito po isang flagship program ng ating President at ang nangangasiwa nga po nito ay ang Department of Human Settlement and Urban Development. At kami naman sa bayan ng Sariaya ay napakapala din dahil sa amin po ibinababa yung programa. At alam nyo, aming mayor naman, kanina po nariyan, si Mayor Marcelo Gayeta, ay pagdating po sa mga programa na makatutulong po, hindi lamang sa aming mga kababayan,
maging doon sa mga karatig bayan po ay bukas palad po niya itong tinatanggap. Kaya naman, nung bagitin po na kasama po ang Solcom, sa beneficiaries, ng ating programa, po. Alas 12 pa lang po, nandito na ako kanina. So, yun po, may form naman po tayong pipilapan. So, kami po magpa-process ng lahat ng document. Ayan. Pagdating po doon sa mga requirements na kakailanganin po na pansubmit sa Department of Human Settlement and Urban Development, kami po yung gagawa. All you have to do is to fill up the form para po ma-pre-qualify po kayo. At alam nyo, yung pong ating partner contractor ay magagaling. Dahil kita nyo, smart po yung ating pong, yung pinakitang video. Hindi na kinakailangan magdilig ng tao through apps. Sarili na po magdidilig. So, ito po itatayo sa Tumbaga 2. Malapit po ito doon sa ginagawa naming bagong munisipyo, and hopefully maging city na ang Sariaya. So, we're planning to apply for cityhood. At inaantay na lamang namin. So ngayong taon ay mahigit 100 milyon na yung collection namin. Hindi pa nagtatapos. So nakadalawang taon na kami. So 1 taon na lamang po na 100 million. So qualified na po kami para maging city. So kung may mga katanungan po kayo regarding po doon sa ating pabahay, so pwede po mayroon po tayong microphone pa na so, doon sa presentation po kanina, ni Sir Henry, meron po ba kayong mga katanungan pa? Yes, sir. Tinatapos lamang po namin yung potential beneficiaries. Pag natapos na po namin yung 1,744, kung hindi ako Opo. So, yun na po yung start ng construction. Kasi po, tayo po ay nasa PPP. Public-private partnership. So, ibig sabihin, mas mabilis po yung proseso ng January po, start na po tayo. January po, start na tayo. Kanina may nagtatanong din, paano pag gusto namin 2 unit? Pwede po kayo mag-asawa. Kung kayo may anak naman, pwede pa rin po. Pwede pa rin po namin i-accommodate as long as meron pa pong slot na available. Magkano po yung per unit? Yes, sir. Sir, magandang hapon po. Commander Tupas, Yuan ng Solcom. Sir, may wala po akong katanungan regarding dito dun sa nabanggit natin na meron siyang halaman or meron siyang produce dun sa loob ng unit. Kasi po yung karamihan sa atin dito is yung ibang bahay malayo, tapos madalas nasa office, wala kaming time na mag-asikaso. So, for example, 3 to 4 months kami hindi makadalaw sa unit, paano po yung mga tanim doon? So, how will it be maintained? And if ever na due for harvest na, paano naman siya communicate para hindi masayang? Hello, that's Mike. Maganda pong tanong yan. Actually, kaya nga po ang pangalan nito, hindi lang pong Cocolan Homes and Country Farms. Actually, there gonna be people, agriculturists, once nag-start na po yung community, in 15 years, actually, there's a contract between the Cocolan Homes and Country Farms. There will be a management na magme-maintain. Hindi lang po yung mga greenhouse na nakikita nyo sa surrounding, kasama po yung sa unit nyo. Kasi po, tutulungan po namin kayo kung paano kumita. Kaya nga po yung project natin is kabahayan at kabuhayan. Paano nyo po i-maintain? Through the phone. And we have agriculturists na mag-maintain po ng inyong greenhouses. Makikita nyo po through your phone kung pwede na siyang i-harvest. Okay? At pwede nyo pong i-unlock. Actually,
we call it digital home or smart home. Meron na pong camera yan. Naka-feed in na po. Hindi nyo na po iisipin na papalagyan ng camera. Ito pong bahay na bibili nyo, meron na po siyang camera. At kahit malayo kayo, makikita nyo na kung may pumasok o wala. At naka-record na po yun. Okay po? So hindi po kayo mahihirapan i-maintain at tignan yung tanim nyo. Kasi meron po siyang dedicated camera doon sa mismong greenhouse na nasa loob ng bahay nyo. Okay? Idadagdag ko po ito. We call it sustainable building. Why? Kasi po, alam nyo po, kung titignan nyo po yung presentation natin, there's already a battle for climate change. Mainit po. Alam niyo po ba, pag may tanim po kayo sa bahay, nababawasan po yung humidity at yung init. Ito po is a basic ventilation na nilagay ng mga pinag-aralan po ng mga grupo namin para po hindi mainit. Kahit na hindi po kayo mag-aircon, dahil po dun sa greenhouse na yon, mababawasan po yung init. Yun nga po, smart po yan. Smart po kasi, naka-build-in po yung mga moisture. Actually, nagbibuild po siya yung, para siyang fog. Alam niyo po yung fog? Pag mainit po, nagdidilig siya. Karamihan po ng mga high-value crops, hindi po sila dinidiligan. Kailangan po maladig yung surroundings. Which is, naka-attach po yun doon sa greenhouse na bibili nyo. Kaya nga po, sabi niya, mahal po yung greenhouse. Hindi po mahal. Kaya po, sinabi ko, kung matatandaan nyo po kanina, this is not adapted from the other country. This is a homegrown development of pure Filipino. So, hindi po siya mahal. Naintindihan nyo po? Okay po. Tanong pa po. Ito po sa Sir Randy. Pwede rin po. Sir, good afternoon. Yes, sir. Ano lang, sir, tanungin ko lang yung about, wala kasi sa presentation, about sa parking, may provision po ng parking yung mga bibili ng units. Thank you po. Hello? Yes, sir. Regarding po sa parking, meron po tayong mga allotted na parking area para sa mga unit owners. Wala po yung bayad. Opo, free po yon. So, kaya lang po yung ating nandun sa may bandang building is 1:8 po ang ratio. So, kung makikita nyo, kung lahat po ay may sasakyan, yung 7 ay wala. Pwede po pa rin sila dun sa terminal natin na nilagyan namin siya ng area para po makapark po lahat, ma-accommodate po ng sasakyan. Thank you, ma'am. Apa, thank you. Wait lang, ma'am. Mga taga dito. Okay. Actually, yung parking, ako ngayon, naka-condo living ako ngayon eh. Nag-interrupt na ako kasi nababagalan ako, gusto kong paspasan eh. Una, sinabi ko kayo na, magkano? Ang tanong na sundalo, magkano? Kasi noong time namin, hindi natin, Gemma, halos magkakasabay tayo, hindi natin kayang bumayad ng monthly amortization. Lalo na kung may down payment, pre-selling pa. 2 years pa bago i-turnover, meron ka ng down, may monthly ka na. Pag pre-selling, start na yon. Pagdating ng 2 years, turnover ng unit, meron ka ng babayarang malaki. Hindi natin kaya. Ito, 3,500 lang. Siguro inyo ang kukuha sa dalawa-dalawa yan. Make it 7,000. Pantip lang ni General Baluyot yun sa mga waiters. Tapos, yes, and then it's walang opportunity na bigay nung time natin, nung time kami. And ito na, sabi ko nga, kaya ako very aggressive ako sa project na to na may itudo sa Solcom. Hindi naman ako part ni Mayor, hindi rin ako part ng developer. Sabi ko nga, hindi nga ako nagtatrabaho nito. Pero ibinridge ko lang kasi ito yung hindi ko nagawa noon nung ako yung division commander na gusto kong gawin sa Tanay. Tanay is paradise, but the problem is wala kaming opportunity to bring that.
Ang challenge lang sa Tanay is the cell signal, pero madaling gawin ng unknown. Remember when second brigade, dating ko doon, ang bagal ng data. Sa Ranto, hindi po pwede. No? Nag-assume ako, hindi to pwede. Kinausap ko ang Globe. Sabi ko, this is a matter of national security. Pag hindi niyo ako binigyan ng magandang signal, so binigyan ako ng, gawa sila ng paraan, hindi sila makapagpatayo ng pinihit nila yung cell site, iniharap sa akin. Kaya yung Lagos del Sol, reklamo, sir, simula nang dumating kayo, nawalan kami ng signal, ako nasa amin na. Pero importante yung trabaho kasi namin. Sabi ko sa inyo, 3,500. Sa inyo, kukuha kayo, tiga-tigalawang unit, I'm sure. With your salary, kukuha sa inyo. And then, may mga anak kayo or what. Kaya ako pinasalita muna sila dito dahil gusto ko i-priority yung Solcom. Next yung 2ID. Kasi yung 2ID, in terms of proximity, mas malapit ang Solcom. And ang 2ID, may mga assign din na na-assign dito sa Pero kaya interesado si General Kapulong. And ang tanong doon sa parking, sagutin ko yung parking, asikasuhin ng homeowners yan. And at the same time, LGU, bigyan natin ng LGU. Si Mayor Gayeta, madali na pag-usapan yan, additional lot lang yan. In fact, the developer ang humanap ng magandang pa. Hindi na binigyan si Mayor Gayeta ng sakit ng ulo na kasi dapat maghahanap LGU ng lupa. Ang nakahanap pa, alam niyo, when it comes to sa pagdating sa negosyo, 3 factors ang i-consider mo lagi sa negosyo. One factor is location. Second factor, location. Third factor, location. Maganda yung location dahil gagawin doon sa bagong munisipyo. Yun ang talagang pinahanap na 2.9 hectares. Yun. Pagkatapos, madali lang dito mag-produce kasi ako, sabi ko nga, condo living ako ngayon, nakakuha ko ng tandem. Ang parking ko, ang bayad ko sa parking, almost 1 million isang. Yun ang mahal eh. So, I'm allotted 3 slots. That's about 3 million. And the condominium sa Manila is about 15 to 20 million yung malalaki. Ang hirap. Pagka yung condominium mo is about mga 30-something square meters, bayad ka dyan, sigurado 5 to 7 million depending on the location. When it's BGC, aabot ka na ng 15, 15 M. Just imagine kung paano mo babayaran yon. Ito, 3,500. I'm sure yung iba mag-i-invest nga dito. Kunin nyo to, pagdating ng panahon na gusto nyo i-ano mo sa mga kamag-anak mo. Ano na yung presyo niyan? That is just, lang yan, investment. Okay? Walang opportunity before sa amin ng ganyan. Sabi ko nga, paano kayo mag-i-invest? Yun nga mismong titirahan namin, problema namin yung day-to-day. Okay? So, parking, tapos monthly, ang pre-selling, sinabi ko nga sa inyo, magbabayad kayo, hindi pa tinatayo. Pag upon turnover, magbibigyan na naman kayo another na. Ito, no down payment. Pag binigay na sa iyo unit, that's the time you start paying. And dapat yung developer, meron akong talent dito. The opportunity to I can talk lentily until we are the morning. So, tingnan nyo, yung nakita nyo doon sa AVP, magyayari yun. Ang ewan ko lang yung Mac na nakita ko doon sa opisina. Yung furnishing nun, hindi yun. Hindi natin yun specific, but the facilities itself will be there. Singilin natin to kaya mga dito, armado lahat sa mga yan. Hahanapin ang mga yan pagka na-turnover na. Ang maganda dito is eskwelahan. Why eskwelahan at hindi swimming pool? Swimming pool, ang mahal na mag-maintain. Baka yung monthly amortization nyo kulang pa sa pag-maintain, mga monthly dues. Ang school, at least, mapapakinabangan natin ng mga anak natin, apo, may apo na ako 6 months old na. So, yun, swimming pool lang hirap mag-maintain. So, at least meron tayong school and then yung marketplace, importante yun. Kaya, ayun. So,
inuna kayo para makapag-signify agad kayo dahil paspasan to. Pag town hall representation to, ang a-attend doon sa town hall, maganda ka natin sigurado 4,000 ang a-attend doon, patay ka na. So, unahan natin. Okay? Yung sa 2ID, pag makikita ko, titignan ko yung town hall presentation, pag delikado yung 2ID, magpapa-reserve din ako ng slot doon. Yun man lang, at least mabigyan natin yung sundalo natin. Meron man taga Philippine National Police dito, no? Nag-invite tayo ng PNP. Pakinggan nyo kasama rin kayo dito. I asked Mayor Gayeta to provide the Philippine National Police also priority slots. Okay? So, magkakasama naman tayo rito. So, ayun. And sabi ko nga tayo, buwis buhay tayo eh. I'm with, yung binanggit kaninang tayo sa bahay, puro ganito. Alam nyo, ladies, I'm with the, I'm with the corporate now. Tayo disposition form, ginagamit natin, di ba? Communicate after activity review, after activity report. Sa corporate, yung activity ngayon, nire-report ko na. By that time, magdating ng hapon, tapos na ang report, nakakomment ang boss. Tapos na. Tayo, idadaan pa natin kung ano. Dito, paspasan, pulo lahat sa telepono. If you are not seen in the group, wala kang ginagawa ang perception ng corporate. So, paspasan na talaga ngayon. So, ganun din dapat ang kabuhayan. Kahit wala ka, kaya mong ituloy yung activity. Mangyayari at mangyayari. So, baka may mga questions pa kayo. And nandito yung expertise. Kasi kaya ako kaya sagutin yan dahil tinanong ko na lahat yan eh. Ayoko pumasok sa anong mahirap, no? Kailangan, in order to defend it, you have to believe in it. In the same manner that if you're going to accomplish a mission, you have to believe in yourself first. You have that confidence to do it and to achieve it in order to make it happen and to fulfill the mission. So ganito rin dito. Kaya, tinanong ko na yan. Yung sa parking lang talaga, magano tayo kay Mayor Gayeta na magkaroon ng ibang sa may tabi ng property. Ilalagay ko na general sa AIP. O yun. Ito naman, si Randy, by the way, apart from being designated sa plans ka, no? Executive assistant. Apart from that, brother-in-law kasi ni Mayor eh. Kaya yun. Makakarating agad yun kay Mayor. So, yung mga ganong concessions, madali lang yan. Okay? Kailangan talaga, hindi ito first come, first serve doon sa parking. It should be assigned. Mag-aawa yan. Lahat yan. Proven ko na yan. Proven. So, kaya nga, yung palang, i-anticipate na natin yung sa parking. Okay? Sige, I'll turn over the floor to Henry. Any question pa po bago po tayo mag-wrap up? Ano nga? Umaka. Yung host. Hello. So wala na pong katanungan? Meron po tayong pagkain. Sige po, siguro, pan muna po tayo, merienda muna po pala tayo. Yan po. Oo nga po. Palakpakan po natin si General Baluit. Nais ko magpasalamat sa Copulan and Country Homes sa pagpapriority nyo sa amin dito sa inyong proyekto. Kay Ma'am Joyce, kay Sir Henry, pati kay Sir Andy. Siyempre, kay Lieutenant General Boyet Burgos. Baka na, Sir Boyet. Retired na pero napaka-concern pa niya sa atin. Lahat ng sinabi ni Sir Boyet, totoo yun. Noong araw talaga, homeless kami, homeless. Hindi kami makabili ng bahay. But with the current status natin, napakababa ng presyo na to. And yung mga gusto magkaroon,
can take advantage of this opportunity. Tayo pa lang ang unang pinresenta nito. Kaya kung napansin ninyo, ang meron pa lang sila is yung video. Hindi pa halos lumalabas yung package. But I don't think na naitanong kanina, nung kwentuhan namin nila ma'am, the condo is 27 square meters. Yung laki niya, 1.6, 3.5, 2 bedrooms, walang down. So ano pang hanapin natin? Mahirap bumili ng kondo kung mahilig tayo sa kondo. And this is a very great opportunity for us. Lalong-lalo na yung mga taga rito na sundalo. O yung mga gustong tumira dito na sundalo. Especially yung mga nagpaplano pa lang magbahay. Yung ibang mga housing subdivision, ang lalaki ng monthly nun. The list that I heard sa ngayon, ranging from 8,000, 9,000 a month. Pero sa ngayon, 3,500, may bahay na kayo. Yung tanong kanina nung nasa likod, kung pwedeng itira dito yung ibabahay, pwede yun, di ba? Kung meron kayong ibabahay, napakamura nito, makakatipid kayo. Kung meron kayong planong ibahay. Di ba, Jemar? So, kidding aside, maraming salamat, sir, sa pagpunta ninyo. And 1,700 units ay napakakonti. Remember, ang papasyalan nila is, tayo una nilang pinasyalan. Pupunta sila sa Sariaya. Sa Sariaya, definitely, napakarami nang nakaabang doon. Then, of course, andito yung mga kasamaan natin sa PNP at saka sa Air Force. Pag na-relay nila yan, if they will hear this opportunity, maaaring kumuha sila kaagad. So most likely, mabilis ito mauubos. Sa tingin ko lang, mabilis ito mauubos. So, you better decide earlier para maka-priority kayo. Kayo mag-alala doon sa parking kasi andito naman si Sir Randy. Mamaya magbigay ng extra na lote si Mayor, madadagdagan yung parking doon. Walking distance lang yan. Ayun, pag dito nagbigay ng parking space si Mayor, magbibigay yung developer. Di ba? So, sir, thank you very much for the time and effort. Layo pa ng pinanggalingan ni Sir. Galing pa ng Manila. So, with our developer at kay Sir Randy. So, meron din sila pa nagpamerienda. Nakita ko nung pumunta ako sa likod, may McDonald's doon. So, thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, Thank you. News Philippines Online. News Philippines Online. News Philippines Online.